buwan na mo, aron yung kaunon, no, niya mag-away ng babae, ng iyang anak, ang bitin. Nagatugin ka sa kwan. Pero bago niya ipahawa si Alan Lucia, kung siya yung inom. Sige, ha? Kagali ako? Kalaan yung picture. Kagalis nila. Di ba? Levi's pa siguro na. Ang pantalon. Pero lahat na kasi cut. No? Di ba? So God gave them clothes. His beloved people, He gave them clothes. Even in the time of sin. So grabe no? Alam. Pag paminaw na pala itong luha, ay sa una, grabe mo juga yung kinautan yung hihimong kinunto, yung ginong kapusang dali ay, naanig yapon, ako bipitak-binta ba? Naadyo. Naadyo na. Hindi din siya tanan pagan, naadyo na adyo. O, in fact, kanila kung kita ginhawang hangin doon, grasya na kita sige mo. Eh, imagine na lang ko yung hangin doon. Mga 10 seconds lang. Mawala hangin. Kung siya kayo ito mo. Tandran. Pagkuyapan, tandran, no? 10 seconds lang mo ito. Igon. Kasi 1 minute, matay na tandran. Tagtilang, oxygen sa dabon, no? Kung magsakit, kung dimana, no? Kung kanina nga akong ginaginhawa, hangin ron, yan yung mitruhan, kaya bayarin nyo na, meter na sa kwan, ha? Yung meter sa poste, na hangin yung ginhawa, yung bayad, ito yung mana, no? Yung gracias sa Ginoo. Kinsa pa man ang mga nakasala during ang panahon, no? Nakasulat sa Gospel. Yung wala, Genesis 4:15, the story of Cain and Abel. Diba, nanganak si Adam o si Eve, si Cain o si Abel. Si Abel, di kahimutan sa Diyos. Nagsilo si Cain o siyang himo, yan ipatay. Tama? Kaya siyempre, ang Ginoo, naghihigugman na si Abel, nagsakitan siya, nasuko. Nasuko siya kang Cain, o siya yung Diyos, suugod ka ron, ikaw Cain, maglakaw na ka sa kalibutan, na walay panungan, na walay tumong, magsikat baktas. Silot. Tama, no? There's a punishment. But was there a gesture of love? Kalimot mo sa Genesis mo. There was a gesture of love. God put a mark on Cain. Tignan niya, no one will harm you as you wander throughout the world. Diba nasa Bible? Yan yung markahan. Ang nakasulat sa marka, ang tanan magpasipala ni tawhana, 100 ka bisis ang pasipala ang mubalik sa iya. Pero yan, sinutan, ipabaktas-baktas niya, tulungan rin ang ulabog. Kaya ihangi, markahan. Gugma sa Diyos. Gugma nga, dili na ito matugkan. Kaya na siya may tabo, sukunan yung kaisa sa tao, kapag tinahanan ito mga makasasala. Di na din matapang. Ito niya, was out to matulog kalibutan. Hot doon na ito yung patay ng matawanan eh. Yung mga mulus. Isig katawa sa staras. Mga kanawa. Imuhin mo ka na. Wala yung mga ayaw ng matawanan. Hot na sa tanan. Natuman ba ito? Wala. Ganuan. Ipatawag ni Gansi. Kasi ipatawag? Si Noah. Hinga na ako, Noah. Paghimong ka. Kay lulupon na ito ang kalibutan. Ikaw, kung iyong pamilya lang, maluwas, kung katong mga tao, magtuo sa imo. Kami katong isura ganyan, di ba? Naghimo si Noah o Arka, pati putong-putong init kayong panahon. Ting-init, summer. Ikatawa niya sa mga silingan, buha na sa ka daw. Pero hirong magbarko alis mamala. Mamala, pag yun, ngayon, titagat. Napukti pa yung nakuha ang barko. Sa inyo niya, giinan ko sa Ginoo nga, maghimo ko ani kay maglulok ang kalibutan, mahulot at tanan og kamatay. Ang usa kay langan niya kuan kang maluwas. Nabay dito niya. Gamay ra. O gamay ra luwas. Mabito kung paggawas niya yung apil mong silpi, why mga piloy? Kapurangan linggo hayo-hayo kada kumbalay buker ko di ba? Imagine karon na ako din samaan, hatag ko ani ato, pista sa among barangay, sa Kinabawan. Ya, nabuk na ako schedule, nakalimot ko ang pista din sa amo, siguro ako mamakaroon, nagbuko mag-talk na naamo kay pista mag-listuwa. Kung isa mo na pumipili, siyempre ako ko. Kaya karang pista din sa bulan. Ano man, mas importante mo sa akong partisin no. Kaya nakakay kung utang niya. Hanggang sa akong kamatayan, may kubayad. Later ako i-share sa inyo, mga utang sa Ginoo pag nangyari.
Ginoo. Nakasala siya. Hindi naman sa Ginoo nga. Manganak mo. Manganak pa sa iyong asawa. Kung sa inyo niya, buwang namin kayo. Kung sa bato, di ba? It is a sin of disbelief. Di ba? Isa may, manganak ka, 100 yung edad sa akong asawa. Manganak ni. So, by that thought alone, kasala si Abraham sa Ginoo. By not trusting God, by not trusting the power of God, kita na pag magduda na ita sa gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi, makasala ka sa iya. Kung sa mga isang mga sala, kaya magandang-anding ka, habak-habak, kaya magandang sa Ginoo, hindi ka kusundot lang. No? May parang klaseng gahom, magpatag-na-tag ka, horoscope. Magic-magic ba, kaya para madato. Mawa kay sa Ginoo. Ako ko nagpapungsoy, pero gari lang yung pinapupri sa una, kung sa Ginoo, dili na yung parehas sa una karon. So, kung ko ni agi ng mga tagatag na ako sa Korea, mga miracle jade, mga suyot mo, mga bulintas na lang. Diba nababunga ka naman yung anak, sala na sa Diyos. It is a rebellion against the will of God. Sa ato disobey. Sabihin ng uban, si Abraham, wala sa nito, kababuntis ang asawa. Uy, nabuntis man. But even for that fact, God redeemed him. And he was promised to become the father of many nations. Ano sa manang yung mo? Remember mo? Yung i-offer si Isaac. Ginoo. Nabuha mo siya. Imagine na siya anak. Halimot na siya sa Ginoo. Yan yung mga Ginoo. Sige, kung Ginoo, yung i-offer na yung anak. Sunuga, patya. Kung sige mo na Abraham, ginalang na sa taas bukit. Gimugan para kaya i-offer yung anak. Sa lihang, yan ang tagong gabo. Hindi abot ang hiling nga tama na. Gisistingan na. Kung saan mo sa kanila. So, nabawi niya yung sala. And true enough, he became father of many nations. Diba? God's love. Despite the sinfulness. And many others. Isaac, si Moses, si David, mga makasasala. No? Example lang, kung saan masala ni David bin. Iasawa niya si Betseba. Yung asawa sa general. Sige mo na sa general, yung ibutang sa gira, diastang hanggang mamatay. O di ako na yung asawa. That was one of the many sins of David. But still, God anointed David and became king of Israel. In fact, his son Solomon reigned for so many years. So, despite the sin, God's love. Okay? Klaro na. So, God's love for us today remains the same. Mali na niya, tanan, ngitsoon, kanang gugba sa Ginoo sa ato, hangtod karon nagpabilin, wala na sa usap. It's the same kind of love. The same forgiving and redeeming love. So the second context of God's love is God's love forgives. Sa atong pagkamakasasala, God's love forgives. Kapila man? Kalima? Ha? Kalapulo, Brad? Kapila, Brad? Magpasaylo. Diba na utala si Pedro? Ginoo! Kung mga kong siningan, makasala, kapila man kong pasaylo, kapito ba? Kadili, kapituan, kapito. Kabalo mo pila ng kapituan, kapito? 70 times 7 times. Ino niya. Pero 50-20, no? Kaya what if kita, mga makasasala sa Ginoo, ngayon siya, kalima lang ka, pagkahawan mo lima, wala na ka, patio na kita. Sugod ka? Okay, sa man din ako may sala, taas ka mo. Ganun pataas, kay apil ko. Isa may walay sala rin. Pero ano handog ka ron? Kung itagaan na gyapon ka sa grasya sa Ginoo, yan gyapon ka pasaylo. Yan ang higugma, gibubuan sa yan ang grasya o panalangin. Pila ka tao na sa hospital bed, nagsakit, ang uban, grabe, hapit na mamatay. Walay, tigulang bata, pili. No, in fact, gahapon dito rin, kaya naglubong sa akong inang, my godmother was 77 years old. She was very healthy. Very active sa church, very sa kapilya, chapel. So, in fact, ang yang yuta, yang idunit, kay pahimuan niya kapilya, paggamit sa barangay. Kaya dito siya nag-serve, grabe kayo siya ka, Diyos nun kayo.
Ibutin. Kalit lang kamatay, after 4 months, 3 months, more than 3 months, kanuman, kaya na-diagnose siya mga stage 4 cancer. O, di ba, pag ma-diagnose ka stage 4 cancer, maghihap na lang kagandlaw na. But, God continue to love and forgive us. That's why kita tanan karon na padili itagaan ka chance. Not to get look. But it happens. Every day when I wake up, I look at myself in the mirror and I say, memento mori. Which means, remember, you will die. So ako na lang gina-imagine, ako lungon, mga bulak, ako pangalan, subalik ka na, nandito sa makita, anak. Gina-imagine ako, I'm preparing myself because eventually it will come. Kunya, sa dagan ako pumasala, kadaan, sin ko ay sa'yo si Lord. Mali ko, sa kaya ko. Ako, napadala ko sa akong mga emotions, sa akong mga struggles. Yung lahat ko, example, ganang sa gabi, gusto ka matulog alas 9, dami mo kaya yung Facebook, si Brasa, makatulog alas 11 na. That is sin against yourself because you are not giving yourself a good sleep. No? Sabi ka na mag-inom ang warkada, makasabay ka, makalimot ka, nasipsin, hindi ko, masubrahan ba? So, may mga imana ng mga asala, hindi na ito mapugnan, malikayan, na ito ginagawa, no? Reason. But, di ta dapat makalimot, kaya ang gugba sa Ginoo, ito pasaylo. Di lang ko gato ang puson. Pero on the same context, di lang ko ta mabuol ng mga sala. Kung padayon ta nga mag-struggle kung pabili. Okay. At kadungog naman siguro mo ani, very common. The story of the prodigal son. Dili gi-explain kung saan klaseng gugma na ang Ginoo. Pili ni siya istorya about sa katong anak na buluyagon. Istorya ni about the prodigal father. Kung saan meaning ka ng prodigal? Buti masabot ka ng prodigal, ako nag-research, lavish ba? Kaya nasubrahan. Anong itawag pa siya prodigal son? Because of his lavishness. Nga naman, kaya mo ba sino muna nitabo sa prodigal son, di ba? Kasi nitabuhan ni prodigal son? Giingan na yung tatay nga pa. Tiguang naman ka. Bahino na nato niya itong propiedad. Di ba? Duwar mo ni magsuon kung nga ni, kwaw na nato ako. So, in Jewish culture, mga Udiyos lang, kung ang anak, mag-ingon anak sa iyang amahan, diisip na niya iyang amahan niya patay na. Eh, ito na ba kayo rin umahin? Miskin siguro kita ng mga Pilipino, no, naman propiedad, namingon yung anak nga pa. Mahingon ka na, kawaran na ako. Masuko siguro ka, buhay pa ganito, yung baon. Diba? Pero sa may gihimo sa papa, ni sugot, sige, okay. Kung may gusto, palanggan na yan na, tugibahin. Gatag, sa gihimo, yagi, baligya. O diyang iyang halin, balik yagi, waldas. Mo lang itawag sa prodigal, lavish. Waldas na rin, waldas dito, no? Siguro na sa Davao, na natos kasino, diya, sa Bailana, na kasino diya. Kada gabi, siguro siya hubog, at tughaglig, hindi ka, beer house na diya, mato sila dito, no? Nagkakala ba? Hindi mo diya. Ano diya, kahit nag-crisis man, there was famine and misfortune in that land. Kung sila itabo, kunya katong anak, nahurot po niya kwarta, hindi ka sa trabaho, hindi sila trabaho sa pabuyan. Kunya kaya ilang amo, kay grabe ka kuripot, siguro gamay lang hatag ng pagkaon. Gutom. So, yung mga panahon sa hayong ginakaon, katong pagkaon sa, pinapakaon ng baboy ang pinakaon. Kaya kulang man ng pagkaon. Imagine, anak siya o dato. Kung sa iyang abilidad, dahil mo sa kubre, o nagkaroon na lang sa pagkaon sa baboy. So, na-realize niya, nasa na-realize, sa dato ng papa, ano, mag-antos magkuhaning pagkaang baboy, muli ko. O, yun niya. Ingon akong papa nga, pa, nakasala ko nimo o against God. Wala ko sundi, kung makita ni. Ikaduha, ingon niya. Dili na ko angay nga tao nimo anak. Kaya ikatulo, ingon siya, isipan na lang ko nga sama sa imong mga sulubuon. Kaya magpasulubuon na lang ko dili, at least, na-realize niya nga ilang mga katabang dito, maayo magkahintan, ay tulugan, pagkaon, maayo. Balik na lang siya.
Kung na istorya ng prodigal son. So sila mo, ulit siya. Pag ulit niya, kung sa may istorya, nakaabot siya silang balay, wala? Ha? Wala pa! Wala pa siya kaabot sa ilang balay, nakitaan siya sa iyang papa. Napasa siya yun. Kung sa malingon siya papa, sabi na, talaga rin kayo. Ako na patilapon ng kasaba. Ha? Ala ba? Wala. Kung sa gihimo siya papa, gidagan. Wala pa siya nakaabot. Gidagan sa siya kamahan. Gisugat siya. Grabe no? Grabe nga gugma. No? Unya, siyempre, he got up and came to his father. Unya, his father saw him and felt compassion and ran, embraced him and kissed him. Gihagdan siya siyang papa. Grabe. Sunod, ito na yung plano. Iyon na siya nga pa. Nakasala ko kanimo o sa langit. No? Dili ka ko tawgon, angay tawgon nimong anak. Wala, di pa lang pa siya gusto-sutin. Ang ikatulo, yung isulti yung tanga, isipan na lang ko nga sama sa imong masugon. Nasulti niya, wala? Wala niya nasulti. Kaya dili mo sugot yung papa, nga iya itong isulti. Kaya never niya isipon niyang anak nga sulubuon. So, sinita mo, ano niya papa? Dali mo. Dali rin the best ka sa tina, sininahin din siya. Bukan niyo singsing ang iyang kamot, o sapatos ang iyang tiil. Kanang Air Jordan dun, para mahalon. Kunya, bring a patent cup, kill it, and let us celebrate. For this son of mine was dead and has come to life again. He was lost, and now he is found. Ingon anak ng igsoon, ang gugma sa Ginoo sa ato. Ingon anak ang mapasay noon, no? Mag-attempt pa lang ta nga ubalik sa iya, nagdagan na siya pabalik sa ato, wala pa takaabot sa simbahan. Yung ala ng klase ng gugma. Kanya na may siguya ng istoryahan eh. Kung may siguya eh, di ba na siya magulang? Kung may batiyon mo kung ikaw ang magulang? Silos ka. No? Sa kamahanan niya. Sa mga kamahanan niya, ibinuangan niya, ako ganito rin noon, waka hinong kong ipartihan. So nagsilos siya. Nasuko siya. Kung sa gibuhat sa iyang mahal, giadto niya iyang kamagwangan anak, iyang istoryahan. Kung sa iyo niya anak, dili ka dapat masuko. Kaya nga naman, di kan sa una, hangtod ka ng uban, magta. Tanan ako, imo man. Nga lumos, man ka. Diba? So, kanina istorya sa prodigal son is a story of God's love. Of God's forgiving love to all of us. Kita ng mga makasasala, o kamo, na lumilihog sa simbahan, ngaway mga sala. Not really, no? So, dili ka dapat nga magsinusay. Dapat magsinabdanay kung atong dawaton ang usa-usa. Kay kita na lang, gihigugma sa Diyos. Amen. So, mo na siya maigsuon ang gugma sa Diyos. Ang Ginoo nagapasaylo. Ang grabe kayo ang profound. Siguro short sharing lang, medyo taas naman yung ito. Pag hindi mo gusto mag-board mo, sa senior ako, at the age of 14, nakatulad ko ng tawag ko masturbation. Actually, at the age of 13, nag-start ko anak. And then at the age of 14, ako na natulan, and then ka na mga na-hook ko of pornography yun. So, I was a victim of pornography. Sa unang panahon sa among time, comics pa lang na. Mga magazine, itong mga babae, bulak-bulak, mga school something like that. Wala pa ng internet.
kunya VHS, Betamax pa, nandiyan pala ko na VHS, DVD, so, ang ako ang upbringing yun is, grabe ang ako upbringing about sexuality. In fact, at the age of 15, I was a school writer in high school. Nagasulat ko og stories about sexuality. Kunya ang akong mga story, akong i-compile, mga 200 leaves, pinababasa na ako sa mga classmates, ilugan ko. Libre man. So, and in detail ako nang gidetalye at a very young age, 15, 16, yun na ako gibuhat sa unang manahon. I became a single father at the age of 25. I was into illicit relationship and affairs. Kagani kong gibang himo mabiluang sa kinabuhin pa. I have been into relationship with women, wala naman, nasi nga life. And then came SFC during the Christian Life Program. Pag-join ako sa Christian Life Program, dahil ko ma-realize, things like things like, di ko pa ako sa Ginoo, no? Next week's talk will be about who is Jesus Christ. Very profound talk about how really God saved us all from our sinfulness. And then na-realize na ako, madaghan ko rin kulang ako kinabuhi. Kasi itong buslot sa akong heart, kung pinapangita na ako ang kulit, ang Ginoo niya ako pinapangita. Nagugay na akong gusto mo sa akong kinabuhi. And I was ashamed. I was afraid that maybe God will not forgive me. But you know, in the context of the CLP, talk 6 sa inyong time, talk 8 during ang time, ang CLP sa una, 12 man yun. I-compress na lang 8. Challenge kayo nisa sa inyo, 8 na lang, hindi ko So, when I reached that point sa talk 8, and I said, I commit my life to God, dito na ako nakita ba nga, kung saan siya mapina sa iluon. Na wala na siya nagamahin kung saan ako mga past. No, just like the story of the prodigal son. Ingon niya, nawala ka, ang nakita na. No, ayaw na itong istoryahin. Tabangan na ito, maayuhon yung kinabuhi. And that was the complete turnaround of my life. In 1995, wala din ko'y klaro, kanang taon-taon lang, I was a professional pero wala klaro trabaho. After a year of service in God, I became a salesman in Coca-Cola. There's Bakirwan, and salesman din that for 18 months. And then I was promoted to warehouse supervisor. I got promoted to production supervisor. I became maintenance OIC, and then I became production head, production manager of Coke. I was a production manager of Coca-Cola when I retired in 2014. I availed the early retirement program. But during those times, wala din nagtunda og serbisyo sa Ginoo. Ano may unani? Makapilong mga CLP, training, conferences. We continue to search God and put Him in the midst of our family. So we have a very complex family. And then in 2014, when I retired, because I was offered a job, it's a multinational company offered me a plant manager job, times 2, my salary ko. Imagine, asa mo ito gikan? Gikan ito sa Ginoo. No, I just serve, develop myself, improve my capability, and here comes all the opportunities overflowing. So, currently, I am nakaupat lang na transfer. This is hopefully my last transfer. Last 2023, I transferred to Staniel. It's a box plant. So, nara ko din sa Pilipinas ng trabaho, but my salary is comparable to those growing sa New Zealand, US, wala ang income. And very unique. Imong tanaw, one in every few. And, unsa man nga mga milagro mo nagtagos sa Pinabuhi, hindi man may tamo kung ako mabubuton. And that's why I truly believe how profound and how great the love of God was to me. He can give you the paradise if you want. I just have to believe. Kaya wala na siya kamaayos sa kong ginagawa ko. And it's true, I am a living witness to that. Di na nakapagkita ko business. Sort of. And then, in 2014, we built a business. That's why right now we are running a construction company on our own. I'm still working, employed, and then namin sariling negosyo. My wife is running the business. It's, niagi ang pandemic, kalau si Ginoo padayon eh. Because, kanunay, ang among pirmi nga kapital, among pirmi kinasaligan ng Ginoo lang. So, like for example, like karon, mingon ako, manawag ka kung sa ako, yung sa mga be. Kaya nabi kay, kaya post-dated check, pila ba lang, mga 358,000 supplies para sa project sa Coca-Cola. Nami project na sa naman. Kaya kung sa may problema nimo, ay 70,000 na lang akong cash flow. Sa ayaw ko ba lang, God will provide. So, every time ngayon, anak,
always God comes in the right timing and He will provide. So wala pa ko nag-fail, wala pa siya nag-fail sa ano ever since. For the past 7 years na sa anong company. So, wala yung problema, wala ka dapat kagulaan. No, yung anak. Kunya, di ba kita, hindi mo kita patuo, dahil kita ulo. No, kung atong tanawon sa scriptures, grabe kayo ang ibuhat sa mga tao, nagpadayon sila sa pagpakasala. Despite the kind of love that God has given to everyone. So, ingon niya nga, di na ipatabang. So, ilaan nyo lang atong buhaton. No? The book of Genesis, which talk about God's love, because of the continued sinfulness of man, kung siya mo, yung ipadala yung anak. No? To become the ransom of all our sins. To become our salvation. That whoever believes in Him will never perish but will have eternal life. This is the most profound portion of the love of God. The love of God redeems. He redeemed us all, despite the sinfulness of our forefathers. He created, He forgives, and He redeemed. That's why He sent Jesus Christ. Kaya dili naman tamatabang. No? Sige, adto na dito. So God's love is expressed in the offering of His only Son. That's why in John 3:16, nag-ingo dito, for God so loved the world that He gave us His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Muna siya ang context of nakaanindot sa gugma sa Ginoo ang experience. So I hope, ino ni siyang napatong. So in conclusion, we are both the younger son and the elder son in the parable. Kita tanan. And the Father is God. Kaya maski kung sa nila ito kadautan, mubalik lang na sa iya, di pa nakaabot dito, naan na siya. Amen? So God's love is reflected in His creation. It is described in the parable of the Father and His two sons, forgiveness. But the fullest revelation of God's love is sending of the Son to suffer and die that we may have eternal life. Redemption. Love of God is shown in creation, in the forgiveness of our sins, and the redemption of all of us. Okay? So, for all of this, let us praise and thank God na ihatang detach sa mga talks ko mga ako. Lakpakan na ito yung mga isa. So, naman ako. Pero lalo ko naman ipakita na clip. I want you to look at it and then ponder, listen, and then be touched, no? And then consider the lines ngayon mabasa nila in prayer. Ang title ani is, I Rejoice Over You with Sing. Oops. Hindi siya okay. Ako okay. Thank you. You are about to experience are critical. They will change your life. They come from the very heart of God. He loves you. And He is the Father you have been looking for all through life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all
chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully, wonderfully made. I knit you together in your mother's womb. And brought you forth on the day you were born. I've been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you. Simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could. For I am the perfect father. Every good gift that you receive